Ito ang nakakagimbal na balita na trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Matapos ang samut-saring pangyayari sa mundo ng politika ay tila mukhang may nabubuo na namang sanib puwersa sa pagitan ng minority team at majority team sa Senado. Kaya't mukhang nangangamoy kudeta na naman umano at tila nanganganib na mapalitan sa pwesto ang Senate President na si Tito Soto. Dahil kung makikita sa videong ito ay tila nagkamayan, nagkayakapan at tila nagkaisa nga ang mga senador ng minority bloc at majority bloc matapos ang matinding revelasyon ng dating Senate President na si Chis Escudero at walang pagdadalawang isip na pinangalanan ang umano'y totoong nasa likod at mastermind sa maanumalyang flood control scandal at di man raw direktang pinangalanan ngunit tila nasa pulri sa katotohanan ang pamumuno ngayon ni Senator Tito Soto at Ping Lacson na tila naging sunod-sunuran na lamang sa lahat ng ibinibigay na script at sarswela ng dating House Speaker na si Martin Romualdez na siyang nagdulot ng malaking kaguluhan sa Senado. Narito't panoorin natin ang full video. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. Ito na nga mga update po sa flood control scam. Alam nyo mga kababayan kung bakit ko tinawag na scam yan? Mukhang ini-scam na tayo ng mga politiko na talagang dapat ay matunton ang punot dulo at utak at mastermind nito, pero tila nililihis ho nila ang talagang issue dito para maiwasan ang mastermind at ulo. Sabi nga ni gagamitin ko yung salitang ginamit ni Chis Escudero, orchestrated. Alam niyo ibig sabihin ng orchestrated? Ibig sabihin nyo, kasi ako nag-aral po ako sa College of Music UP Diliman. Kabisado ko pa yung aking student number. Pero alam mo yung orkestra, kasi naging parte tayo ng orkestra, yung mga pumutugtog-tugtog tapos tambul-tambul lang tayo. Minsan drum, ganyan. Ibig sabihin yan, may kanya-kanyang parte yan di ba? Yung strings, yung violin ba, tapos yung torotot, yung horn, di ba? Tapos yung marami yan, may mga percussion. Ayan, minsan may piano. So ganun ang orkestra, 'di ba? May kanya-kanyang parte. Itong nangyayari sa scam natin, sa flood control scam na yan, may kanya-kanyang parte. Parte diyan yung media, 'di ba? Yung mga bayarang tangang media, alam na natin, yung mga bayarang tangang media, kilala niyo 'yan, 'di ba? Tapos yung mga tuta sa Senado. Mga ganun, 'di ba? Mga tuta, alam mo na yon kung sino yung mga yon, di ba? Kinokontrol yan. Siyempre sa kamera, given na yan kasi yung Panginoon nila ang tinamaan tapos siyempre yung mga pinklawan, kasama sa orkestra yung pinklawan na yan At siyempre yung mga bayarang vlogger. Uy, balita ko yung mga bayarang vlogger. Balita ko yung bayarang vlogger daw, di umano ni Tambi, ay tinigil na. Kasi nga, nawalan na yung, medyo nadedelicates na. So, tapos yung iba, umaatras na rin para, alam mo yun, para kasi para hindi na sila mapahamak dahil nagkakabukingan na. Hindi, tanong natin kay Boss Toyo. Tanong nyo nga kay Boss Toyo. Boss Toyo, yung mga nakikinig dito na kilala ho si Boss Toyo, pwede ho bang pakitanong? Ako, tanong lang naman, itinigil na ba sa inyo ang pagpapala? Itanong nyo lang. Pwede naman niyang i-deny na hindi totoo yan. Pero bahala siya, basta itanong ninyo. Diba, itanong niyo sa kanyang page. Kasi ang balita ko, talagang yung mga bata nila, tinigil na. At ang balita ko nga, nababawasan pa siya ng subscriber at nagagalit pa yung mga tao sa kanila sa social media. Maaari po ba mga banateros, kung kayo talaga yung mga banateros, puntahan nyo sa social media. Tapos tanungin ninyo siya. Di ba, kung tinigil na ba, kamusta ba, ano masasabi mo sa flood control project ni Romualdez? Tanong ninyo. Tingnan ninyo kung sasagot. Pag hindi sumagot, alam nyo na. Di ba? Anyway, isang pag-uusapan natin, itong bagong banat po ni Vice President Sara Duterte. Pero alam mo, grabe dito mo mapapatunayan talaga na merong mga ilang media at saka mga tao na kasama dyan sa orkestra na yan. Pakinggan mo natin to Binanata ni Vice President Sara Duterte sina Pangulong Bongbong Marcos at Congressman Martin Romualdez. Sabi ng bise, mahina ang gobyerno habang kumikita raw ng kickback mula sa iligal na sugal si Romualdez. Sagot naman ng Palasyo at ni Romualdez, puro kasinungalingan yan. Git ng dating speaker, guni-guni at imbento lang yan na na-impeach na vice presidente. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños.
Sa press conference ni Vice President Sara Duterte matapos dumalo sa pagdinig ng Senado para sa 2026 budget ng kanyang opisina, sinabi niyang tila walang ginagawa ang Administrasyong Marcos sa pang-aabuso sa mga institusyon ng gobyerno sa gitna yan ng anomalya sa flood control projects. Do you think the government is still stable? No. Ma'am, no. Our institutions are clearly abused. They are used for personal gain, and we have already seen the testimony of witnesses about corruption. Meron ba kayong nakikita at all na project na nakatulong sa ating bayan? Agad naman bumuelta dyan ang palasyo. Isang malaking kasinungalingan na naman to. Alam natin na matatag ang ating gobyerno, ang pamahalaang Yan yung kanilang matatag. Hindi, yan yung kanilang pinalalabas, matatag daw ang gobyerno. Hindi nyo nga makontrol yung pinsan niya Paano naging matatag yun? Hindi niya nga, sasabihin na naman nila, ito na naman yung sasabihin nila na, ito yung laging palusot na mga animal na yan, sasabihin nila, independent naman ng kamera. Kaya ginagago yung Pilipino. Oo, sa totoo lang ginagago yung Pilipino. Alam naman ng mga congressman, na ang tawag lang sa Malacanang, di lang ako congressman, pati Senate, tawag lang sa Malacanang, yun ho ang talagang magpapalit ng speaker, magpapalit ng Senate President, even yung legislative, hindi ho check and balance yan, katarantaduhan ho yan. Wala akong naniniwala ho dyan. Diba? So, ibig sabihin, yung ginawa ho ng Kamara nung panahon ni dating speaker, fired. Huwag naman fired. Hindi, kasi sabi niya, impeach. VP Sara Duterte daw. Sige na nga, resigned. Speaker na si Romualdez. Huwag nating sabihin na wala siyang kaalam-alam dyan. Alam mo, sabi nga nila, napakasimple lang ho nito, mga kababayan. Paikliin na natin ang proseso ng budget. Paikliin na natin. Ito, ganito lang yan kasimple. Budget nagsisimula sa executive branch through the DBM o yung Department of Budget Management. Magsisimula yan, dadalhin yan sa legislative, sa dalawang house, sa Senate at saka sa Kamara. Pag-uusapan, yan tinatawag na deliberation ng mga budget ng bawat ahensya ng gobyerno. So nagsimula sa taas, binaba dito sa dalawang ito. After nyan, magsasama yung itong Senate at saka itong House of Representatives, magsasama yan BICAM. Diba? Tapos, i-deliberate. Nagkakaproblema dyan, after ng BICAM, meron pang small committee na gumagalaw dyan. Na nandyan sila Zaldico at syempre, pinamumunuan yan ni Speaker. Yan ang talagang, kung ano mang mangyari, yan ang pinakalas. Bago, bumalik sa Presidente. Babalik sa Presidente upang pirmahan. Kasi batas yan Ang budget, tinatawag na batas. Ibig sabihin, pagkatapos dineliberate, magiging batas na po yan. Pipirmahan ng Presidente. So, babalik lang yan. So, don't tell us na walang kinalaman ng Presidente. Yan ay malaking katarantaduhan. Siya ang last at magsasabing, ayos tong budget to, napakaraming insertion. O siya magsasabi, ay putang ina, daming insertion. Diba? Yun ang huling batayan kung ito bang budget na ito ay masusunod. The mere fact it was passed, siyempre 2025, naipasa na yan. At nandyan lahat ng mga kaputang inahan ninyo. Diyan sa budget, diyan sa Kamara. Ibig sabihin, the President agreed. The President signed it. The President approved it. So wag tayo maglokohan. Di ba? Yan yun Yan talaga ang sistema. Ngayon, ano ba masama sa budget? Number 1, yung sa PhilHealth. Alam mo, pag ako nagpupunta ako ng ospital, naaawa ako Naaawa talaga ako sa mga Pilipino. Makikita mo, kahit sa mga, lalo na sa mga public hospital, nasa labas yung mga kababayan natin. Tapos yung mga ilang gwardiya pa, minsan, mainit din ang ulo. Hindi ko alam kung nag-away sila ng jowa niya, kabit niya o asawa niya. Mainit ang ulo. Tinatanong mo. Hindi, kasi alam mo, minsan underpaid din ng mga guard Naaawa rin ako sa mga guard kasi una-una 12 hours sila, tas underpaid. Pag ako naging mambabatas, yan ang ating dapat ayusin. Hindi dapat ganun kasi ang guard, importante yung trabaho supposedly niyan. Kaya lang, nagkakaroon ng katok yung iba dyan. Kasi 12 hours ka nga naman dire-diretso, tapos underpaid ka pa, mababa pa sahod mo. O, di ba? Dati yung pangarap mo maging pulis, ginawa kang gwardiya. Tama, mali. So, ibig ko lang sabihin, kawawa rin sila. Kaya tuloy nagkakasungitan dyan, diyan ka na lang, maghanap ka dyan, puwa mo dyan, bahala ka dyan, humiga ka dyan. Ganun sa mga ospital. Bakit? Hindi kaya Imaginein mo yung billion-billion na maleta. Yung basura sa maleta. Yung billion-billion na deliver.
Mantakin mo, halimbawa, ginamit na lang yun sa PhilHealth. Ginamit na lang yun sa health system ng ating bansa. Eh di sana walang ganyan. Eh di sana hindi ho yung pumipila. Hindi, ito po Ako po kasi yung para ho sa kaalaman nyo, yan ang thorn in the flesh ko eh. Alam niyo yung thorn in the flesh ni Paul? Basahin niyo sa New Testament. Sakitin po ako. Totoo yan. May diabetes ako, may asthma ako, di ba? Sakitin po ako. Kaya ako'y madalas ma-ospital, lalo na nung kabataan ko. Ngayon kasi nababantayan ko na ang aking health. Nung kabataan ko talagang madalas akong magkasakit noon. At nakikita ko yan sa halabas ng ospital. Pero ito dito ka magtataka. Pag sa ibang bansa. Na-ospital na rin po ako sa ibang bansa. Tangina parang hotel. Hayop. I mean, yung masigla sila do. Masaya yung mga nurse. Parang reception ng hotel. Hindi ko ibig sabihin yung maganda. Ibig ko sabihin yung bakante, hindi ganun kagulo. Siguro sa emergency. Pero doon sa mismong ospital, parang mapapatanong ka, ospital ba ito? Kasi wala ka makikita alam mo yun, di ba? Masasabi nating kaguluhan. Dito sa atin, grabe ho. Kung sana yung trilyon-trilyon na nanakaw, napunta dyan, di ang ganda sana ng buhay ng bawat isa. Isasyong Marcos Jr. Ito ay ginigiba lamang ng mga obstructionist na tulad nila. Malamang hindi nila nakikita anong ginagawa ng Pangulo dahil bulag sila. Nagbubulag-bulagan, nakapikit ang mata. Dagdag pa ni VP Sara, hindi na nakakagulat pa na sangkot sa anomalya sa flood control projects ang pinsa ng Pangulo na si dating House Speaker Martin Romualdez. Hindi nga lang daw sa flood... Kaya slow motion pa kunwari. Feeling niya siguro may tugtog. Tinan mo, slow motion. Halimbawa, tuloy-tuloy natin. Tinan niyo. Wait lang. Sa flood control projects ang pinsa ng Pangulo na si dating House Speaker Martin Romualdez. Hindi nga lang daw sa flood control projects ang pinagmumula ng umunoy kickbacks. Pati sa sa illegal gambling. Slow motion pa. Wait. Chotomate. Ano daw yun? Hindi lamang po daw sa flood control nakikinabang si Romualdez. Gago! Pati po sa illegal gambling. Gago! VP Sara, meron akong tanong sa'yo. Ito ba yung sinasabi nila yung nangyari sa Negros? Hindi, ako nagtatanong lang naman ako. Kasi sa Negros, di ba, talagang tinanggal nila kasi alam mo, ang laki ng dyan. Alam naman po natin huwag na natin pagkaila na si Tebes po ay talagang involved sa gambling. Although legal yung kanya, yung mga STI o something, mga ganon. Alam mo, malaki kasi ang dyan ang kitaan dyan. Malaki, sobrang laki ang mga tao sa mga palutuhan. Grabe, hindi ko maintindihan. Talagang pila. Di ba? Box office lagi dyan. Ang laki ng kita dyan. At may mga franchise dyan. Di ba? Tinanggal nila si Tebes. At sinabi ko naman sa inyo, sinong pumalit? Mga nasa gobyerno. Ganyan nung ginawa nila. The entire region na hawak ni Tebes. Ang dami nun ngayon, pinalitan daw ng mga nagtanggal sa kanya. Saan ba siya unang natanggal? Sano? Di ba sa kamera? Diyan siya unang tinanggal Hanggang finreeze lahat ng accounts doon, finreeze pati yung mga doon. Ito ba yun? VP Sara Duterte, Madam Inday? Ito po ba yung sinasabi niyong Kaya lang sinasabi kasi ni Ma'am Inday, illegal. So ibig sabihin, hindi lang mga legal ang sinako, pati illegal gambling daw involved si Romualdez. Gago! Allegedly, di umano. Yan daw ang sabi, pambihirang buhay reo. Tumatanggap sila. So, si Martin Romualdez. So, hindi lang siya sa flood control. Pero marami iba pang mga sources ng corruption na dinideliver. Hindi kaya pati sa alam mo, iniisip ko nga The mere fact that they can buy. Eto na lang Halimbawa ko na lang. Okay? Kami po, banateros, kumakain, umiinom din minsan. Yung social drinking lang, di ba? Pero syempre, bilang na bilang mo, bawat bote, bawat lagok. Hindi, kasi ganito, totoo naman di ba? Lalo na yung mga malalakas uminom sa amin. Kilala nyo naman yung malalaki yung tiyan Binibilang natin ng bawat lagok nila. Yung presyo, alam mo na. Ano ibig ko sabihin? Yung isang ordinaryong congressman na nagngangalang Paxi IS o yung Tulpo, yung anak ni Rapi Tulpo, if he can spend one night 6.7 million, I'm not questioning o sinasabing corruption galing yun Pero
if he can spend that way, ordinary congressman spending 6.7 million, di ba? Can you just imagine? Can you just imagine yung mga leaders ng Congress? How much they spend? Di ba? I mean, sabi ko nga sa inyo, kahit sa Japan po, pagka nagpupunta po tayo dyan, all out tayo dyan eh. Di ba? Makain, umiinom. Pero never ako nakapag-spend ng 6.7 o even 1 million sa isang meal o sa isang social drinking. Hindi 6.7. I mean, hindi pa kasama yung pamasahe pumunta ng Las Vegas, yung hotel, yung mga inuwi. Hindi, wala ako sinasabi ng inuwi sila. Naintindihan niyo ibig ko sabihin? The magnitude of that kind of spending sa isang ordinaryong congressman, it tells a lot. Anong klaseng meron tayong Congress? Di ba? And doon pa lang, isipin nyo, magkano pa kaya yung kay Zaldico? Magkano pa kaya yung kay Romualdez? Di ba? How can they afford that way? How? Ay baka may katotohanan. Di natin alam kung totoo o hindi. Baka may katotohanan yung sinasabi ni VP Sara Duterte na involved ito si Romualdez dito sa illegal na mga korupsyon, sabi niya. Nang matanong kung sino ang source ni VP Sara sa mga nasabing impormasyon, tumanggi siyang magbigay ng pangalan, pero galing daw ito sa loob ng opisina mismo ni Romualdez. Sa isang pahayag, nanindigan si Romualdez na hindi totoo ang akusasyon ni VP Sara na tumatanggap siya ng pera mula sa iligal na sugal. Guni-guni at imbento lang daw ang kwento tungkol sa umano'y mali-maleta ng pera. Puro lang naman daw ito salita at walang ebidensya. Dagdag pa ni Romualdez, nakakalungkot daw na ang mismong vice-presidente na inakusahan at na-impeach ng Kamara dahil sa maling paggamit ng pondo ang siya ngayong nagkakalat ng kasinungalingan. That's not true. Ikaw ang sinungaling. That's not true. Hindi nyo pa napapatunayan yan. Impeachment, even if it's really called impeach, okay? Para lang sa kaalaman ng ating mga kababayan, it's really called you are impeached by the House. By the House. But not finality na dumaan na sa impeachment trial. Okay? By the House. We all know that is a political aspect. Ang impeachment sa House ay political. Lalo na ngayon. Kung dati nga political na yan, lalo na ngayon, na kontrolado at may balita nga, di ba, na tigi 1 million ba yun kada buwan? Ang bawat tapos bawat desisyon may malalaki. At sinabi nga, di ba, ni Congressman Tiangco, na di pala, si Chis Escudero, tama, si Congressman Tiangco at si Chis Escudero, sinabi nila na hindi i-release yung funds pag hindi sila pumirma ng impeachment. So, para paikliin, itong sinasabi ni Romualdez na impeach, it's because of politika. Pinupolitika si VP Sara Duterte. Second, if it's really not just politics, kalimbawa na lang, hindi politika yan. Ang impeachment, it doesn't mean pag na-impeach ka ng Kamara, hindi ibig sabihin you are guilty of this accusation. Ano yun? Ibig lamang sabihin, hindi ka pinagkakatiwalaan na di umano ng taong bayan. Ganon ang ibig sabihin yan. Again, kahit nga siya ma-impeach ng Senate, it doesn't prove na guilty siya of doing a crime. That is just saying, hindi na nagtitiwala ang taong bayan sa'yo, na lose mo na yung trust of the people, so kailangan ka nang tanggalin sa posisyon. But an impeached person, hindi makukulong. Bakit? Hindi naman po criminal court yan. So, para sabihin mo na nagkakalat ng kasinungalingan, na paggamit ng pondo, that's not true. As a matter of fact, the highest rating na ibinigay ng COA ay nasa BP, di ba? Yung rating na ibinigay ng COA doon sa paggamit ng pondo ng OVP ay pinakamataas na ratings. So, this is an obvious step, yung impeachment, na politika lang. At kung titingnan naman natin ang tiwala ng taong bayan, ikumpara mo sa inyong dalawa, yung nakakain ka ng alikabok. Hindi, ako nga, gusto kong tumakbo ito si Martin Romualdez. Gusto ko itong tumakbo na magkaalaman tayo. At saka para naman magkatrabaho yung mga vlogger niyo. Kaya na yung mga vlogger nyo, tanga na, bobo pa. Kuha-kuha kayo ng mga vlogger na sikat, natatanga-tanga naman. Hindi, kasi madalas silang ganyan eh. Kukuha sila ng mga sikat, di umano sa social media. Bakit di umano? Hindi naman kasi talaga sila sikat. Nagpapasikat lang. Mga sikat-sikatan sa social media na mga influencer, kukuha sila niyan. Tapos, pag nagpolitika, parang mga tanga magsalita. Yung mga argument nila, parang pambata. Matalino sila mag-rap, mag-flip top, o kung ano-ano man. Pero pagdating na sa argumento, para mga bobo, para kindergarten.
Mas matalino pa nga eh. Panlalait pa nga yun pag, sa mga kindergarten pag ikinumpara mo sila. Hindi, pagdating sa politika ha, ang tatangan niya mga yan. Sayad sa butang ano niyan, sayad yung utak niya parang napakan. Namimilipit. Sabi nga nila, utak ipis. Tinanong din si VP Sara sa kung posible bang may kumpas din si Pangulong Bongbong Marcos sa mga anomalya sa flood control projects. Ito ang kanyang sagot. Sige nga. Budget natin, ang huling pumipirma dyan, ang Pangulo, para siya maging batas, para yan ma-operationalize, para natin ma-implement yung batas na yan. Walang direktang sagot siya ng palasyo pero giniit nitong kumpas ng Pangulo ang dahilan kaya may investigasyon ngayon. Ang Pangulo mismo ang nagpasimula ng pag-iimbestiga na ito. Hindi tulad ng nakaraang administrasyon. Kaya na naman siya, hindi maka-move on. Move on! Ito si fake news Claire Castro. Mamaya papatunayan natin sa inyo kung paano ka-fake news yan. Ha? Kung paano nagpapakalat ng fake news yan. Huling-huli na yan eh. Anong nakita niyong pagbuyan niyan? Anong pagbuyan niyang? Salita ba yan ng mga... Claire Castro, mag-vlogger ka na lang. Anong pagbuyan niyang? Ano ba yan? Sobra. Ngayon, bunganga mo. Picturean nga natin yung bunganga mo na yan. Pagbunyan niyang. Ito mo yung itsura mo. Ikaw ang bumubuyan niyang eh. Ang opinyon ng ang nais lamang ay manira ng gobyerno at siraan ng ating Pangulo. Wala tayong makikitang anumang magandang salita mula sa kanya. Nagbabalita mula sa front. Pagbuyan niyang. Eto, patunayan natin ngayon na nagsisinungaling yan ha. Hindi, kasi baka sabihin ninyo baka sabihin ninyo, puro ka lang paratang, wala kang ebidensya. Patunayan natin. Paano natin patutunayan? Doon sa nangyari kay Magalong. Alam natin si Magalong nag-resign, di ba? Sa ICI. Mamaya natin pag-usapan kung bakit siya nag-resign. Pero ito muna. May kapalit na si Baguio City Mayor Benjamin Magalong matapos magbitiw bilang Special Advisor ng ICI. At kasunod nito, lumutang ang umano'y pabago-bagong pahayag ng Malacanang sa papel ng alkalde sa investigasyon sa flood control scandal. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Ilang araw matapos magbitiw bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, ipinost ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang status na ito sa kanyang official social media page. Ang post sa ngayon may mahigit 4,700 reactions, edited na. Binura ni Magalong ang komento niya at hinayaan na lang na publiko ang humusga sa ngayon ipinagkukumparang mga pahayag ng palasyo noong September 13 at September 26. September 13 itinalaga si Magalong bilang Special Advisor. Mayor Benji Magalong, Special Advisor, and who will act as investigator. Special Advisor and who will act as investigator. For the ICI? For the ICI. Ang linaw po nun. Aling Claire. Ha? Fake news Claire. Ang linaw po ng sinabi dun. Hindi po ako nagsabi, kayo. Special Advisor and acting investigator. September 26 naman, nang i-anunsyo ng Malacanang na under reconsideration ng legal team ng Pangulo ang appointment ni Magalong dahil sa mga kritisismo na isang sitting mayor ang nasa Independent Commission. Siya po ay tinalaga bilang Special Advisor. So liliwanagin po natin, ang pagtalaga po... Madam, kayo ang malabo. Sana kinausap niyo yung sarili niyo. Liliwanagin ko po sa sarili ko. Gago! Diba? Liliwanagin ko po sa sarili ko na advisor lang pala, hindi pala investigator. Di ba? Sa kanya ng Pangulo ay bilang Special Advisor at hindi po lead investigator. Gago! Kahiya-hiya talaga itong tagapagsalita ni Marcos. Ewan ko, ano nangyari dito sa aling to? Or in any other form na... Tingnan mo, natuutal-utal ka na ngayon. Pag-iimbestiga. Hindi po siya... O in any other form pag-iimbestiga, kasasabi mo lang kanina. Sarap-tuktukan ito, no? Diba? Ibig sabihin ng tuktukan yung pagalitan. Baka sabihin nyo kung anong tuktukan yun. Naitalaga sa pag-iimbestiga? Wala naman daw nakikitang inconsistency ang Malacanang sa... Wala pang nakikitang inconsistency. Gago! Aling Claire naman. Hindi pa inconsistent yun. Ano tawag mo doon? Hindi pa inconsistent yun. Mapahayag na ito dahil mismong Pangulo na ang nagsabi na Special Advisor lang ang role ni Magalong sa komisyon. Tingnan nyo, pagkatapos mong sabihin, so fake news ka talaga. Hindi, kasi itong problema sa iyo, Madam Claire, you talk too much. Honestly, you talk too much. At alam natin kung sino yung mga nagsasalita ng sariling. Kasi ang papel mo dyan, spokesperson ka dapat eh. Diba? Ang papel mo dyan, press officer, dapat kung ano lang yung nanggagaling sa presidente. Dagdag bawas ka eh, dinaig mo pa yung mga contractor eh. At saka mga speaker eh. Dagdag bawas kayo eh. Dapat, kung ano lang yung sinabi ng presidente, yun lang.
Tapos sasabihin nyo ngayon pag-aaralan ng presidente. Ano yung ngayon palang pag-aaralan? Ang dami nang ginawa ni Magalong, ngayon palang pag-aaralan yung appointment niya. Gago! Hindi ko alam kung paano nagdidesisyon ng presidente natin. Hindi, it's either lasing yan, baka naman sabog. Hindi ako, nagtatanong lang ako hindi ako nag-aakusa, nagtatanong lang ako. Ba't ganun? Kung kailan nandyan na si Magalong, ang dami niya nang ginawa, tsaka nyo lang sasabihin pag-aaralan. Gago! Hindi ako nagtatanong, paano ba pumirma si BBM? Ano ba yan? Pirma ko nga. Ganun ba pumirma si BBM? Hindi niya nakikita? Hindi niya binabasa? Hindi niya inaaral? Ano ba yan kasi? Hindi ko na ano ba yan? Istorbo kayo sa ginagawa ko eh. Pipirma ng ganun. Tangin. Tapos bigla marirealize niya. Hindi, pag-aaralan ko muna. Gago! Bansa natin, parang bansa ng mga clown. Payaso, di ba? Tumanggi magbigay ng komento.